But it is not because we practice it, not because that is our life, but because of the Lord Jesus Christ. Kaya ngayon kinanta po natin yung name of the Lord Jesus Christ. It's a very powerful name. Sometimes when you are in a situation as if it is an end of your time, end of your life, wala nang pag-asa. Sabi doon, Jesus Christ, you are our living hope. Sabi po doon, just mention the name of the Lord Jesus Christ. For me, it is more powerful when you are mentioning the Lord Jesus Christ coming from your heart rather than to pray by 5 minutes. No? Napaka-powerful po yan. The moment that the Lord Jesus Christ heard your crying to His name, papaguhin po ng Lord yung situation po natin. Kaya mali pakibukas po yung sa television. Please na. Patay po siya. Sige po. Our theme for today, actually it's a full month, including for our anniversary. It is about serving faithfully. Yun yung ating pong pinaka-theme. Two words that somehow will mirror our life. Magre-reflect po ito. Did I really serve God faithfully? That's the biggest question that we need to answer. When I accepted the Lord Jesus Christ in, forget the year. Huwag nyo naisip kung anong taon po yun. I started in the ministry as an advanced party. I don't think that any ministry now that is mentioning advanced party. So let me explain what is the advanced party. Kami po yung mga nauna, we go ahead before the service. The service will start by 10 o'clock in the morning sa Pilipinas po. 8 o'clock in the morning pa lang po, 2 hours before the start of the service. Andun na po kami. We are cleaning the table and the chairs. We are arranging the electrical cable. We set up all the instrument. Because hindi naman po music naman nag-set up sa amin. We are the one advanced party. Ang pinakalo. We clean them up, we mop the floor, everything. Yung po yung trabaho po namin for 2 hours. I've been serving our God, that's my first ministry, in advanced party for almost 2 years. Yung po yung ginagawa po namin. And my question is, did I serve God faithfully in that ministry? Sabi nga natin, let us reflect our life. Maybe you have been born again for so many years, but the question is, are you truly serving God faithfully? Then after that, after po na aming provisions, we go to house evangelism. Ito po kami trainay ng aming po mga leader. We go into a house, hindi lang po yung house na marami sa church, kundi we are using a jeep, no? Yung sa Pilipinas, jeep ang ginagamit. Sinozone po namin po yan. Halimbawa po, Mandaluyong, Makati, Pasig, dinalaglag po kami. Then we intend to give up the trucks, yung pinaka-trucks po, at nagsishare po kami ng house to house. I done that for almost also 2 years. Again, the same questions. Did I serve God faithfully? Ito yung mga question na ito. Dumating sa punto po na tinawag tayo ng ating Lord. Alam niyo po, the first ministry that I really love, no? Despite of course, mahal ko yung lahat ng previous na ginawa ko po. That the first thing that really struck my heart, talagang hanggang ngayon, yung pagka-transport ko, that is my first love talaga. Kaya nga sabi ko lagi sa mga kapatiran ko, na nung nagkaroon ko ng opportunity, na binigyan ako ng Lord sakyan in Saudi Arabia, that was 1997, I started ministering sa pamagitan po ng pagka-transport. And normally po, for the encouragement po ng mga sakyan, normally po, I'm the one who choose last. Kasi po, nagsuzoom kami. Kami po, hindi pa po ako pastor during that time. I was a transport minister. So pipili sila, dito po ako, dito po ako. They're choosing those near in proximity. So the last one that will be left, no? Doon po sa Pag-atid, yung po mga Wadilaban, mga malayo na po yan. And that is my transport. And every time that we go home, sometimes, alam ni Pastor, sometimes we still on the road by 2 o'clock in the morning. Kasi nag-ahatid po kami ng 11, nasa dami po at malayo. So, we still driving 2 o'clock in the morning. Sometimes po yung mga brethren, they are asking, Kuya, nakakaya na po sa iyo. Isa lang po sagot sa kanila, it is my pleasure to serve the Lord. I'm doing this thing not for you. I'm doing this for my family. Yun po naging prinsipyo ko. At yun po inilalagay ko lang sa mga transport ko na to.
don't do it with the brethren. Kasi po, pag sa brethren po yan, nagkatid kayo. Especially, during that time, wala po masyadong impact eh. Kasi inabot ko pa po yung 35 halala ng gasolina. Eh ngayon po, mahabot siya ng 1.28. Now, sometimes yung mga kapatid po natin na gumagamit ng sakyan, they are the one that pay for the gasolines. So sabi ko, huwag po tayo mag-alala po doon because God knows everything. If you're doing your ministry with the Lord faithfully, yun po ang ibibigay sa akin ng Lord. For me, if I can rate myself bilang transport minister, I do believe that I serve God faithfully. Because until this very moment, wala po kayo maririnig sa akin about complaint. Sometimes sabi nila, Dad, napapagod yung katawan mo. Katawan lang po yung napapagod sa akin. But yung aking spiritual, yung aking kaluluwa, I am willing, no, until this very moment, kasi mga darating pang panahon, I'm willing to serve God even sa transport ministry. And I hope, bilang head po ng church na ito, no, I'm still in the process of serving God faithfully. No? Nire-rate ko pa rin sarili ko, do I really serve God faithfully? And I hope that this message also will reflect each every one of us kung paano tayo nagsiserve sa ating pong Panginoon. Let me start a story about the rise and fall of a nations sa Old Testament. And we know that when we talk about the rise and fall of a nation, it is only Israel that happened this thing. Because the entire Old Testament, there is only one nation that we are talking about, and that is Israel. Yung po lamang po, wala namang ibang nation po dyan. When Israel began to journey, kanila pong journey, after they leave Egypt, no, slavery po nila yung kanilang captivity, going to the promised land, they have only one flag. Yung kanila pong flag, it is yung ating pong pangalan, ating Panginoon. So every time that this nation, wala pa po silang sariling promised land, no? They still never reach the promised land. But in every nation that will across, no, before going to the promised land, these people or this country, they are afraid with Israel. This is the most powerful in nation even without still the land. Yun ang kanila pong ginagawa po. So if you try to read the story po ng Israel, this is a good example for everyone na nakaranas po ng continuous ng kanila pong victory. At progressive yung kanila po, no? Victory upon victory, blessing upon blessing, provision upon provisions. And even to the time, I always mentioning these things, to the time na si Joshua po, they tired of conquering country. Saka nakakita na you keep on conquering, binibigay pa rin ng Lord, matanda na si Joshua eh. Joshua, I will give you this boundary and give, Lord, matanda na ako. No? Sa dami ng sinapog ko, para sabi niya, I don't want anymore. We'll give it to other leaders. Kasi po, ganun talaga pinagpala ng Lord. But the moment that these people, they ruled by different kings, tragedy, crisis happened. Ang buhay po ng Israel during that time when they began a king, a human king, para pong roller coaster na po yan. Up and down, depende po sa kanila pong hari. Most people, they take this story as if that it is part of our Christian life. Madaya ang mundo eh. They wanted us to believe that we have to experience the rise and fall in order to experience the power and the love and the grace of God. Kaya minsan pag bumabaksak po tayo, ang katwiran natin, it is God Himself who put me in this situation. Kung ba sa ganun, yung kanyang glory lumabas sa bawat sa atin. As if our failure, it is God Himself ang siya pong gumawa ng ating pong buhay. Pagka meron pong mga kapatiran tayong ini-encourage, na nakita natin bumagsak, nag-suffer po, ang normally ang ginagawa natin, it is God who put you in that situation upang makita in glory. The moment that you go, that you rise up again, yung glory ng Lord makikita mo. That is wrong. Hindi po totoo po yun. When you read the story po ng Israel, ang kanilang dahilan, iisa lang po ng kanilang pagbagsak. Ano po yun? Disobedient.
God will never test Himself para sabihin na para bang sadista. Oh, in order for you to feel my love, gagamit ako, ibabagsak kita, at ibabangon kita para makita mo ang glory. Magkaiba po ang Diyos natin. The God that I'm serving, it is the God who has common sense or logical. Hindi po siya ganon. Bagamat meron pong isang istorya na basa tayo sa Bible, isa lang po ito about Job. Job, he doesn't have anything and yet experience this because may purpose po yun. But almost, every one of us, when we suffer because it is the consequences of our sin. Yun po ang dahilan kung bakit tayo bumabaksak. Hindi po pwede sabihin po natin na gawa po ito ng ating Panginoon. Because there are a lot of Bible characters, they experience a continuous blessing. Hindi sinabi ng Lord na, babaksak ka muna, then tsaka David, it is made a wrong, a big mistake, a big sin sa buhay po niya. And that is the reason he failed. Nagkaroon po ng consequences. Hindi po sinasabi po sa Bible that David so Bathsheba because it is God who pushed David to the terrace para makita po yung babae. No, it never mentioned about these things. So it is David's choice to commit a sin. It is our choice we commit our sin. And this is really designed by God? No. Ang design po ng ating Panginoon is always be on top of every situations. Yan pong gagawin po natin sapagkat ang pinag-aaralan po tayo. Ang message natin ngayon is about being faithful in service. Before na makita po natin yung title po ng ating pong message po today. Kaya Dave, nagpatay po. Kami po mag-asawa, we work in airport. Naiyan, Ninoy Aquino International Airport. Doon po na-meet si Mrs. No? We are in a security position because airport is one of the vital place that we should secure to high security pa tawag po doon. Because of the airplane, the place, and etc. So we are manning and we are securing all these things. Sa amin pong libro about sa security, the word na complacent, it is not part of our dictionary. When you are securing a vital place, yung complacent po, hindi po yan sa dictionary. Ano ba yung complacent? Yung po bang you lower the level of your security. Ang akala po nila, definition po ito, ganun lang po. Hindi po ganun yung complacent. Ang complacent po is that pag dumating ka sa time, that what you are doing every day, it become routine. Punta ako dito, punta ako doon, punta ako dito, tingin ako dito. Pag yun po ay naging routine na sa buhay po ninyo, means you are now hampering the security. You are now lowering the level of your security. Ganun po yung complacent. Ang Kristiyano po, pagkabuhay po niya, every Friday, pupunta lang po ng every Friday. Pagkatapos ng worship service, uwi po ako, punta ako saan sa kanya, pupunta ako dito, makikinig ako. Kung ganun lang po magiging routine po ninyo, then you are now complacent. Then, you are not serving God faithfully. Kaya nangyayari tuloy, malamig na. Pupunta ka, makikinig ka. Sometimes, we'd like to emphasize, napupunta ka, nakatingin ka doon sa nagme-message, very easy pamulutang. Na parang magpagtanong ka. Kaya minsan pag tinatawag, ano sinabi mo? But you keep on listening. Why? Kasi routine na lang. No, sometimes sabi nga natin, bagamat ito yung joke, but it's normally happening to us. Sometimes ang gusto na lang madinig, conclusion. Conclusion, tapos na. Sa wakas. Diba? Because why? Wala na yung passion. Wala na yung heart sa pag-attend mo. Yung bang pagkat sa punto, papasok ka pa lang sa pinto, I will meet again the Lord. The presence of God is here. Andun yung excitement po niyo. Ngayon, pagpapasok po tayo at ihintayin nga po yung conclusion o kaya yung victory song, I think may problema na po yun. It means now you are lowering your faith. Sa prayer meeting po namin kagabi, yung ganda na election po ni Deaconess Dorothy. No? Sabi po niya, persistent widow. Hindi po bumibigay. Lagi po nandoon.
At pumasok na po yung word na consistent, no? Kung pinakano po doon. Dapat ganun po tayo, consistent tayo. Kaya nga kami, we always intend before, pupunta kami, kasi aming bahay malayo sa simbahan. Before kami po pamilya, we go to the church, we are playing a music song, a gospel song. And then in our house, we are continually worshiping God. Doon pa lang, puno-puno ka na. No? Kaya may nagtatravel ka, kumakanta ka, excited ka talaga. Kasi doon na yung presence ng ating Lord. Kaya siya pupunta po tayo, as if na invite. Sometimes nga, yung, sorry to use these things, no? Ibang, pagkaman, maganda yung naging resulta. Yung bang, ang kulit kasi ito, sinundo pa ako dito. Nagpapay, nagtatago nga ako eh. Di ba? But little you know, yung concern ng kapatid to become a part of the kingdom of God. Nandun po kasi, bisan ganun po tayo, we make excuses. Pasensya na po, busy ako eh. Next Friday na lang po atin po. But the question is, ano yung pinagbibisihan po natin? Sabi nga, sometimes we become busy for the ministry, we are busy for the ministry, but we forget the King. No? Yung pinakano po natin. So, what do we need to do in order not to be trapped sa ganito pong klaseng pananampalataya in service like a roller coaster? The key word for today is about called into consistency. What is your last message? Called into? Sir. Called to serve. Now, after Pastoral's message, we are everyone called to serve. But after we call us to serve, we should be always consistent in our calling. Yun po ang kakailangan natin gawin upang mag-reflect po tayo sa ating pong service. 1 Corinthians chapter 15 verse 15. Therefore, my beloved brothers, be steadfast. This is consistency. Now, this is what Paul is calling to all of us. Immovable, that is also consistency. No? At ang sabi po niya, always abounding in the work of the Lord. That is also another consistency. So tatlo na po yung sinabi po ni Paul, knowing that in the Lord, your labor not in vain. No? 3 times, Paul encouraged in every one of us to be consistent in everything that we will do. Especially when giving to the service ng ating pong Panginoon. Let us continue about consistency. The praise called into consistency, our title, captures a powerful spiritual truth. Delayed obedience is not confusion. Again, delayed obedience is not confusion. But it is what? Resistance. No? Magaling po tayo dyan. We are trying to hide our resistance by saying, I am not yet ready. Right? Yun yung word po natin. No, but behind that kind of word, for me, is an excuse. The real reason why you don't want to be part of the ministry ng ating Panginoon, why you don't want to be a part of the kingdom of God, because of your resistance. Ito talaga yung reason kung bakit yung ating consistency, hindi po siya matuloy. Yung resistance po natin, Brad, you are now ready. Pastor, ganyan pala nilalaman ko eh. But behind your back, hindi mo na, ayoko muna. Why? Because it will consume of my time. No? Every Saturday, ito kasi yung mga ginagawa ko eh. No? I'm spending my life para naman po sa akin kung ano. Yun ang mga reason talaga. It is a resistance. And I know we have a lot of resistance sa bawat buhay po natin. Uulitin ko po, obedience is not confusion, but it is resistance. Or delay obedience is not confusion, but it is a resistance. Kaya natin magulo pa sa akin lahat ng ano. My life still not improper. No, struggle pa din po ako. No, marami pa akong inaayos sa akin pong buhay. No, pastor, hayaan mo muna akong ayusin yung aking pong buhay.
If you try to fix yourself, kahit mamatay po tayo, hindi mo mapipix ang sarili mo. But the reason why you mention these things, because at the back of your mind, the subconscious, you keep on resisting to the call of the Lord Jesus Christ. This is what Jonah happened. Jonah, go to Nineveh and proclaim my gospel to them. Lord, masasamang tao yan eh. Lord, kaaway namin yan. Yan yung mga naapi sa amin. These people, they don't deserve grace. They don't deserve salvation. That is the reason of Jonah. But at the back of the mind, I keep on resisting. Why? Because I have a personal reason. Hindi natin maamin po yun. But it's the reason why you are not consistently serving God. And this is the reason why you are unfaithful in giving your service. Sabi nga natin, we will continually making a mirror para makita po natin kung ano po yung ating kalagayan. Many believers find themselves caught in a loop of waiting for clarity. Pastor, hindi pa malinaw sa akin. No, I keep on asking. No, I know that the church is needed me. My service needed. Pero hindi pa siya clear. Wala pa sa vision. God is not talking to me. There is no sign yet. Naalala ko tuloy si Gideon eh. How many signs that you need that God is really calling you to become a warrior? Kaya mo muna ito, Panginoon. Pag ginawa mo ito, ano nangyari? Nung ginawa, kami mo ito. Ang dami pong hinihing sign. Excuses. Ganun po tayo ni Son. No? Even though God is keep on talking to us, but because of the resistance, hindi natin maintindihan at hindi natin ayang hawakan yung tawag po ng ating pong Panginoon. God does not call us a brief moment of hyper-spiritual performance. He calls us a steady, daily posture of obedience. Hinay-hinay, pero basta kanunay. No, slowly, but making sure. No? Yun ang sabi ng ating Panginoon. I don't want a person which is eloquent, which is also a good and technical in wordings, who has a good knowledge in interpreting the Bible. I want a heart that will always, Lord, I am ready for you. Amen. That not kung yun ang sasabihin po ninyo, everything, God will put it into order. Consistency is where your flesh dies, your mind transformed, and the power of God takes root. When you start dying yourself, that's the time consistent will be born in your life. Kaya nga lagi dinideclare ko dapat natin po yan. No, Paul said, I am crucified with Christ. I live nevertheless. I live not in myself, but I live in Christ alone. He died already. Though meron tayong breathing, tayo ay kumikilos, but in front of God, we are completely died. Kaya nga lahat ng ating decision, sabi nga nung isang pastor na panapakinggan namin this anniversary, yung bang dead person o yung dead person, meron ba siyang decision making? Nakakapag-isip pa siya? Wala na. Therefore, dapat ganun gawin po natin. We are completely died. It is the Lord Jesus Christ ang siya pong magde-decide sa atin. Sometimes, magde-decide tayo, Lord, sa darating pong Friday, I am excited. I want to meet you. I want to hear the word of God. I want to praise you. That was Saturday nang binanggit po ninyo. Pagdating po ng Sunday, Lord, I want to praise you. Wala na po to serve. To praise. Pagdating po ng Monday, Lord, I want to attend a Friday service. Pagdating po ng Tuesday, unos-unos na, Lord, aating ba ako? Hindi. Habang lumalapit po yung Friday, nawawala, nababawasan na. Pagdating po ng Thursday, Lord, may bata kami sa Friday. Pagbabatan lang ako. Sa next Friday na lang ulit ako atin. Right? Consistency is the key word.
Death yourself, it is the one na pinakalang niya sa atin. Kasi kung patay ka na, hindi ko pwede. Nag-decide ka, Lord, ano bang gusto mo? Atin ako ng Friday? Ikaw ang boss ko eh. Atin ako ng Friday. Right? Dapat po, ganun ang nangyayari sa Pao sa atin. Consistent po, it means dying. When someone wanted to be part of the ministry, sa mga music at sa pulpit po, ang ginagawa po natin dito, pinapatay po natin yung excitement. Sometimes because of the excitement, nagjo-join po siya. Nung nakita po niya si Kuya Ramil na nagigitara magaling tapos kumakanta, ang tao nagpapalakpakan. They are not thinking that the people's clapping because of God. Sa buhay ni Kuya Ramil, gusto ko din katulad ng tao na yun. Diba? Gustong-gusto mo. No? Nung nalaman mo tuloy na talagang meron kang talent at meron kang skill, and you wanted to be part ng music ministry, nagkukumahog tayo. Pastor, gusto ko rin mag-music ministry. Ay may proseso. Hindi po, pinakalang Brad, may proseso, sister. Pinakalagan doon ganito. Nung hindi mo matanggap ngayon yung proseso, what you will do? I'll go to another church kasi mas kailangan ako doon. There is no such consistency for that person. So sabi nga natin, we have to develop the obedient kung sabi ko. Kaya marami na yung talagang church, I will put it in general, na pagka po hindi na makatugtog at hindi na baka ng instrument, lumilipat po yan. Alam niyo po sa Pilipinas, because my mentor, yung aking pong pastor, siya pong musical director. No? Kaya ako na-involved sa gitara eh. During that time, I don't like to have a part of music team. But because magkaibigan kami, sinama niya ako. Ngayon meron po kami isang kakilala na tumutugtog po sa shakies. Sino po nakakalam ng shakies dito? Yan. Yung shakies po kaya mo dinadayo dalawa. Sa galing ng mga banda doon. Mga famous po yung mga banda po doon. Nung tumutugtog po sa shakies, any instrument po. Sabi niya, Pastor, kahit anong instrumento, kaya kong hawakan at talaga naman kung kaya hawakan talaga. At napakagaling. Mas magaling pa siya sa bawat member po ng music team. No. So, sa Sunday po, Pastor, tutugtog na ako? Hindi. Sabi ng pastor namin, bakit po? Hindi ka tutugtog hanggat ako ang head of musical director. So nagsumbong po sa head pastor. Kasi magkapit-bahay sila ng head pastor. Tinanong ngayon, Pastor, bakit mo pinapatugtog? Magaling ito eh. Opo, magaling nga po yun. There is no questions. But how about spiritual? Playing an instrument with the Lord required obedience. Required spirituality. Not talent. Kasi kung talent lang po, maghanap kami mag-asawa yung mga tumutugtog sa koy, sa mga pabayaran lang po namin. Friday, tumugtog ka. Magkano Friday ano? 150. Eto 200, tumugtog ka sa amin. Madali po yan. But we will not do that. Sapagkat ang ating pong pinupuro dito, hindi po tao. Ang ating pong Diyos na Amen. Consistency defines steadfast faithfulness, reliability, and unwavering commitment to God's principle. It reflects the unchanging nature of God Himself. Ito na po kung ano. Unchanging nature of God Himself. Ang consistent pala, it does not depend on you. But it depends on how you know God. Yung kanyang unchanging attitude, yung kanyang character. Kasi pagka doon mo siya pinase, kahit ano mangyari sa buhay mo, consistent ka. Assuming that you have a problem for today, it doesn't matter for me. Yung situation ko nagbabago, yung nararanasan ko nagbabago, yung problems at laki ng suffering ko nagbabago. Pero yung Diyos ang pinaglilingkod ko, hindi nagbabago yun. And that is the reality. Pag doon mo siya inilagay, yung consistent mo, na patuloy-patuloy mo siya pray, hindi ko ma-apekto. Na-apektuhan ka physically, emotionally, but your spiritual, hindi po mangyayari sapagkat meron kang Diyos na hindi po nagbabago. Ang sabi ng ating Lord, He will always be with you, He will never leave you, He will always love you, His mercy and grace will always abound, His love is always unmeasuring love. All these things is unchangeable. Kaya po paano tayo magbabago sa ating consistency. Ang problema po natin ito. The mean of still praying about it. Ano po ba ito?
We often camouflage our recitation as spirituality. Kino-cover po natin camouflage. Kino-cover natin yung ating pong doubt, yung ating pong nakacamouflage siya. No? I'm still praying for it. God is keep on calling you. The church is challenging you. I still praying about it. That is a camouflage. Bakit ko pa sinabi pong camouflage po ito? Let me give you one good example. But let me show this one before I give you a good example. Delayed obedience is a passive form of resistance. Again, it is resistance. Bakit ko po sinabi po that you keep on praying? Lahat tayo dito nag-apply. All of us are applying for our company, right? Nag-apply ka maaari ng T-boy, nag-apply ka ng designer, nag-apply ka ng nurse, nag-apply ka ng Cleaner. cleaner, and apply ka. Kung ano man in-apply po natin. When someone, I don't know, kung na-interview kayo na employer nyo nung araw, or maybe someone sent sa bansang Pilipinas, nagkaroon po ng interview. Did any one of you, if you remember in your interview, did anyone you inform those interviewer or your employer, expert na ako dyan, alam ko na lahat yan. Yung mga gagawin ko doon, alam ko lahat yan. Alam ko yan. Based on my experience, lahat yan alam ko yan. Sino nagsabi sa inyo ng gano'n? Ito lang. Diba? Kung tutusin po natin, when I apply to become an engineer sa isang company, may mga questions na sinagot ko, yes. But in reality, I don't know what is really happening inside the company. Sino nakakati ka pa nagtatrabaho? Yeah. Diba? In reality, hindi mo alam. At the back of your mind, hindi mo alam, ano ba magiging trabaho ko ito? Ano ba yung responsibility? Ano ba yung work ko? Kakayanin ko ba? Misa nga sabi ng mother ko, anak, nag-apply ka ng engineer, baka yung design mo, mag-iba, baka makulong ka. Diba? Yung tatando doon, ano nung din taon mo na, man, baka magiging problema. Wala akong nakakalam. Ano man sa atin dito, in fact, when I apply for the positions, alam ko during that time, uso na yung mga AutoCAD drawing. I have zero knowledge about the AutoCAD. Wala akong alam doon. Pero sabihin, kaya ko yan. Pero in reality, hindi pa natin alam. But you grab the opportunity. Right? Amen. Bakit mo grab yung opportunity? Because of what? Because of? Trusting God. Money. Because there is an equivalent big amount in your salary. Hindi ko kikita sa Pilipinas ito. Kikita ko sa abroad. Therefore, susugal ako. Kahit anong yan, susugal ako. The same principle. When your pastor is offering now a positions, did you know what you will do in that ministry? Hindi mo na alam. Kasi mag-aaral ka pa lang eh. Pero bakit ang lakas mong tumangga? Hindi ko kaya. Kasi walang right or no? Wala tayong makitang factor. Wala kang physical na mapangahawakan na. In fact, sasabihin mo, lugi pa nga ako dyan eh. Kasi magbibigay ako ng oras, libre yan. Baka pa kayo niya ako ni Pastor, baka tubig lang ipanom sa akin. Pastor, mag-reserve ako eh. Wala kang makita ng physical na something in order to encourage or in order for you to decide to take the risk. Samantalang nung in-interview tayo, you take the risk lahat. Even yung iwan mo yung pamilya mo sa Pilipinas just for the sake of a big conversation. But when the ministry is offering to you, kadami mo, nakakomplans. I'm still praying for it, Pastor. No? 10 taon na, kapatid, still praying for it. Hindi ko lang alam. Ang ino-offer sa yung ministry is para mag-back up lang. I'm still praying for it. I'm not yet ready. Samantala, ang ganda ng boses mo, marunong ka kumanta, hindi pa ako ready, Pastor. Hinihintay ko pa yung vision ng Lord, ipagtalog sa akin na makita ko na tumatayo ako dito. That is a common lunch. Kaya nga, aaralin ko natin, are we really serving God truthfully? Yung po dapat po natin na malaman po rito. It is a reality that really
struck our heart. Ang sabi natin sa Hebrews chapter 13, verse 15, 3 verse 13, as it said, today if you hear His voice, and now is the day you're hearing the voice of God. Do not be harden your hearts as is in the rebellion. God now is calling you today. You are now listening to His words. No, now, it is up to you again to use your common plans. No? Ang tuwa ako sinabi ni Joshua sabi pa, but for me and my household, we will serve the Lord. I hope na ganun po madinig ng Lord sa oras na ito. I hope our heart is that, Lord, I am now ready. No? I've been running you for so many years, but right now, I am ready. Anytime you tap me, I am ready. And I know that God is tapping you right now. Amen. Ilalabas ng Lord yung mga tanong. The next one is the trap of self-inactivity. Ano pong self-inactivity? Ito po yung parable of the talent. No, yung tatlong tao, binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. So yung 5 po, alam niya na nagde-demands, ang ginawa po niya is in-invest. Ganun din po yung number 2 na talent na pinagkalong in-invest. Pero yung isang talent, kasi sigurista, tinago po upang pagbalik ng kanya pong amo, maibalik po niya ng isa pong buong. Ang akala po natin, no, servant, ay pinakano po dyan, doing natin can look responsible. Kala natin napaka-responsible nung sa tao. Bakit? Kasi baka mawala ito eh. Diba? May risk na mawala. Why should I risk my life? Why should I risk this talent? Well, in fact, I can be assured na pwede ko ibalik. Kaya itinago na lang po niya. Ang akala po natin, yung ganitong klaseng responsible, it is correct and it is absolutely right. Pero at the end of the day, nung parable pa yun, sinitaan ng amo niya, yung kanya kung napakatamad mo. No? Binigyan kita ng talent upang i-explore mo a lot of things upang maibalik mo sa akin yung profit. Alam niyo, when God is invested on you, He sees something on you. Maaaring si Pastor hindi nakikita, but God, each, every one of you, nag-invest ang Panginoon. Ang Lord matalino. Hindi yan mag-i-invest na malulugi siya. So therefore, if God invested on you, which I don't know, what kind of investment inilagay sa inyo, alam niya na pagdating niya, Kuya Joven, alam ko, doble na yung binigay ko sa iyo, 10 beses binigay ko sa iyo, kasi He trusted you. Kaya siya nag-invest. Kaya lang huwag tayong katulad yung tamad. Nakala natin is okay lang, safe ito. Ang tao lagi kong safe yan. Tapos nilagay sa rin na sa langit. Mali po yan. The trap of self-inactivity. Don't be like a servant whose objectives only to stand or become a passive. Be an active member of Jesus the Great Lion. Amen. We will produce, kung tayo po ay mahigit 40, we will produce more than 40 worker ng ating. Effective worker po ng ating pong Panginoon. Okay. The next one is that your call might be dormant right now because of your own decision. But remember, God's call is irrevocable. Hindi po nawawala po yan. Yan po'y patuloy at patuloy na mangyayari sa bawat sa pusabi. Next po tayo. Consistency over comfort. Yan. Yung higaan po natin, comfort zone po yan. Di ba? Pag nakawin po tayong bahay natin, is comfort zone. Bata is a comfort zone. Yung pong shopping mall is a comfort zone. Napakadami pong, yung pong haraj is a comfort zone. Na pag nasa haraj ka, tuwa ka, pero pag nasa ka, para kang ano. May naalala nga ako na I will not mention the name, na pagdating po sa service, na katulad po nito, makikita po nyo, kung hindi po ito malungkot at halos tulala po, ay kulang na lang bigyan po ng unan. Kasi po talaga naman kung kulang na lang mag-hilik sa pinaka-ano po. Naintindihan mo, no? Siguro yung kapatid, yung brother o sister, galing siya sa morning shift o evening shift at nagpunta pa dito. Naintindihan mo. Pero pagkatapos ng service,
ay talaga naman siya pinakamaingay, pinakamagulo, pinakamasaya. Iniisip ko tuloy, puyat ba ito? Talagang wala lang gana makinig sa atin, sa pasasalita ng ating Panginoon. So that's a big question. Kasi kung talaga puyat ka, pagkatapos ng service, basta hindi na ako kakain, pag talaga tutulog na lang ako. Naintindihan mo. Pero yung naging maingay ka pa, ma-entertain pa, mapagkalong-galong pa, magugulat ka talaga. Why? Kasi ang comfort niya yung ganung bagay. Kaya nga, consistency over comfort. The modern world rewards immediate feeling. Ito, ino-offer ka, comfort ko yan. Diba? Kapalit ng pagsisilbi mo sa ating Panginoon. Puro comfort. No? Again, babanggitin ko natin. Overtime is comfort. Bakit po? Because of extra money. Akala natin, when we do overtime, I'm talking about not forced overtime. There are two different overtime sa ating pumano. It is a forced overtime and the other one, it is a voluntary overtime. Ano po yun? Yung pong sinabi ng company mo, pag hindi ka nag-overtime ngayon, tatanggalin ka sa trabaho mo. Wala tayong magagawa po doon. Pero yung talagang hindi ka na pinag-overtime ng amo mo, huwag ka na mag-overtime. 200 hours na yung overtime mo. Hindi po overtime pa rin po ako. No, hindi na po tama. That is comfort. No? Ang masakla pa ito. Natatawa kayo, no? Kumikita ka ng marami, kala mo padala sa magulang financial assistance. Naghahanap ka pala ng kita para maka-update ka ng iPhone. Mamatay-matay na yung katawan mo, gusto mo makabili ng iPhone. No? Para pag tumawag ka, alala ko pagka nagtatawag, pagka-iPhone, alam mo ba telepono ka yan? Sa kaya hindi. Hello! Makita-kita iPhone kasi dito eh. Hindi po tama. No, it is a part of comfort na dapat patayin po natin. However, the kingdom of God operates on a slow and glamorous and slow pacing of daily planting. Nagtatanim. Pastor, wala pong umani. Magtanim ko pa din. Tanim ka ng tanim. Wala na naman tayong inani, Pastor. Magtanim ka pa din. You continue planting slowly, and God will reveal your patience. Amen. Ganun po yun. Hindi po po comfort. Pagod na ako sa kakatan. 3 beses ako nagtanim, walang kinita. That is your comfort zone. Tanggalin mo yung comfort mo at be consistent sa ating pong Panginoon. Sabi nga, unang mainis, talo daw po. Proverbs 14:29. A person of great understanding is patient, but a short temper is a height of stupidity. Now we are now living in a world of everything is instant. Gustong ilabas at ipaniwala sa atin, everything is instant. Instant food, instant burger, instant egg. Alam niyo po ba sa panahon natin yan? Instant house, meron na rin po. Isang araw lang binibuild po yung bahay, yung prefab, tawagin po nila. Walang kahirap-hirap. Gustong paniwalain ng bawat sa atin, lahat magagawa po natin bagay. Huwag naman po tayo magkaroon tayo ng instant God. Wala po tayong instant God. Everything should be in a process. Pagka po instant God, pag may problema kayo, finances, para kayo nag-withdraw. Lord, may problema ako eh. Sabi ng ating Panginoon, wala kang problema, hindi mo ako kilala, hindi mo matawag pangalan ko. Ngayon may problema ka, katakot-takot na Lord at God ang sinasabi po natin. So hindi po lahat ganun. Let us not deceive in this world. We are not living in a world that everything is instant. Your spirit wants transformation, but your flesh demands comfort. Lagi magkaaway mo yan. Kaya ang sabi ni Pablo, meron daw po siyang pattern. You cannot build a faithful life if you only show up for God when you feel emotionally inspired. Bakit ka na-inspired? Kasi andun yung aking love, yung aking trust ng salibahan. Yun ang inspiration mo. Kaya nangyayari tuloy, lagi kang nandun ay na-busted po kayo. Diba? Maasalaman tawag to. Maasalaman. Bye-bye. Hindi mo na po makikita. Never put your duty, your ministry, by means of emotionally inspired. Hindi po magtatagal po yung pagkatayo po ay nag-i-inspired lamang po.
Kaya sabi po, kinakailangan natin ng transformation in order to show up kung ano talaga yung ating pong nagagawa. Your daily habit preach louder than your public words. Alam niyo ba yung daily habits po natin, daily life natin? It is the one that preaching the Word of God. Sabi ko ano sa aming vlog, no? Kahit anong galing mo sa hermeneutics, kahit anong galing mo sa theology, exegesis, or sa ano ba yan? Homiletics. At ano pa yung galing mo po dyan? As long as ang buhay mo hindi consistent sa ating Panginoon, hindi po magkakaroon ng transformation yung lahat na kausap mo. Sasabihin lang sa'yo, magaling kang mambola, magaling kang mauto. Pero hindi mo makang mauto. Bakit? Kasi the way I saw your life, it is not the way you are preaching the Word of God. Diba? Kaya nga po, mas maganda na yung konti sabi, pero ang buhay naman may malaking transformation kesa po doon sa magaling. Kaya minsan natuwa po ako, alam niyo ba, when you are reading the Facebook, may mga kapatiran po tayo, that really explaining everything in a technical term. Napakadami po, just to impress everyone. But the question is, itong sinasabi mo, it reflect your life. Kinakailangan po, ano dyan po yan? Consistency over comfort. Next time. The power of renewal of mind. Alam niyo po ba, sa consistency, the first thing that we have to change is our mind. Pero ito kasi ang battle po niya. Lagi ko pong question po ito sa mga tao po na isang pagsubok. No? Assuming po na ikaw po'y naglalakad sa isang kalsada. At sa paglalakad po ninyo, may isa pong baliw na babae ang dumaan po sa inyo na wala pong suot. Babae po ito na wala pong suot na dumaan sa isang lalaki. No? Sa isang Kristiyano o sa isang normal na lalaki. Ang tanong ngayon, yung lalaki, bakit hindi siya nagkaroon ng interest o sexual interest doon dumating? Tako ba naman babae? No, they saw one lady, which is, it is not in a proper mind, dumaan po, it is completely naked, but wala namang nangyari, no? The man doesn't have any interest. Bakit po? Kasi hindi maayos madumi, dirty, hindi siya maayos. Kaya hindi po nagkakasala ang isang tao by merely looking. Right? Nakakita ko ng nakauban, hindi po nagkakasali po yan. David, when he saw Bathsheba taking a shower, it doesn't mean na nakita po yung nakauban, nagkasala po si David. But when the mind started thinking immorality, that's the time he has committed a sin. Kaya yung ating pong mind, iingatan po natin lagi po yan. That is our spiritual battle. Yan po dapat natin nilalagay. Kaya nga, the more you are feeding your mind with the Word of God, the more of your chance to live a consistent life. Mahalaga po ito, no? You cannot live a consistent life with a compromised mind. Mahirap po yan. I remember when Lot at yung kanyang wife, they gave warning about what will happen in Sodom and Gomorrah. No? Depart from this place because God will destroy this place. And we put, yung brimstone, fire, i-destroy po yan. But what happened to the wife of Lot? Lumingin po siya. Why? Because yung kanyang attachment doon sa comfort, doon sa kanyang renewed mind, hindi po nangyari po yun. And it happened, nagkaroon po siya ng aksidente. O nagkaroon po, nag-become a pillar of salt. Because we have to have a mind that is renewed. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Alam niyo po yung renewed mind, it is the one who know how to discern. Ngayon, kung hindi po na-transform yung mind po natin, hindi po siya na-renewed, paano mo i-discern kung ano yung masama o mabuti? Right?
And how could you transform your mind if you are not feeding spiritual food? And how can you feed a spiritual food if you are not reading the Word of God? And how can you read the Word of God if you are not obedient to our God? And how can you be obedient if you are not serving Him faithfully? It will be connected in every sequence mo yan. Kaya mahalaga po lagi that our mind be always review. The enemy targeting your thoughts first, injecting half-truth. Yung content po, no? Hindi po siya, the enemy will not give you something like obvious thing. Content po yan. Na para bang sugar content, para bang nangyari is parang tama. It seems that it is correct. But in reality, it is not according to the will of God. Hindi mo siya ma-discern. No, napaka-weak ng discernment mo. Why? Because you don't have the transformation of your mind. And this is the reason why Paul keep on asking us, transform your mind by renewing of your mind. Ang sabi po doon, because that will be our battleground. The true consistency does not stem from intense willpower. It stems from intimacy. Ang akala po natin, yung daw kung ating consistency, it is based on our willpower. Kinakalang ko to. I need these things, no? Kinakalang. Kasi nabanggit, no? Pastor Bernard mentioned that I should have consistency. Kaya yung willpower mo, pilit at pilit mo siyang kinokontrol. Pilit at pilit mo siyang pinuutusan in order to become consistent sa ating Panginoon. It is not in the willpower, but it is the intimacy, how you close to God. That is the key word to become consistent sa ating Panginoon. Again, ulitin po natin, it is not your willpower, but it is the intimacy, your close relationship sa ating Panginoon. Lastly po, grace is the fuel, not the price. A major barrier for consistency is the legalistic trap. Yung pagiging legalistic po natin. Sometimes we have to out of the box in order to understand it. Especially when it comes about the grace of God. Trying to clean up your life before you approach God or ministering Him. But you are trying to clean up everything. Legalistic nga yan eh. No? Yan yung mga reason ng mga Pharisee at Sadducee ng araw. No? If you want to become a minister of the Lord or minister of God, you should have a clean life. At normally, yun ang ginagawa natin. We are trying to fix our life in order to become a worthy steward ng ating Lord. Hindi po mangyayari po yan. Because we are living by grace. It is only by the grace of God. Everyone that is standing in this pulpit, everyone that doing the ministry of God, it is all about grace. It is not about talent. It is not about experience. It is not about doctrine. But it is the grace of our Lord Jesus Christ. You have lost like any other, but your heart that God sees you. When Moses called by God, he has a lot of loss. I'm not good in speaking. I am not good in interactive. I am not good, blah, and I'm not good like this. But God never see his loss. What the Lord see in Moses is the heart. That's the most important thing. Because the heart of Moses is really after for ating pong paglaya, ng ating pong ang kanya pong kababayan. God does not call the qualified. He calls God does not call the qualified, He qualified the called. Kasi kung tatawag lang po siya mahusay, hindi po tayo. He can call attorney. He can call a law, a CPA. He can call a master degree. No? Mga theologians. But he called who? Fisherman, tax collector, etc., etc. Because God never called the qualified person. He qualified the calls. So if you're thinking that you have lost, you're thinking that you have a lack of knowledge,
you are thinking that you have a lack of experience, then you are qualified to become a minister of God. It is completely reverse. Lord, hindi pa ako handa. Then you are qualified to become a minister of God. Lord, aking isipan, hindi ko siya tumingog eh. Then you are qualified to become ministers of God. That is the qualification that God is looking for. He's not asking, Pastor, nagtapos ako ng theology 3 beses. Doctorate pa ako. No, it is not the qualification that God is looking for. Those people that are wicked with a humble heart, that is the perfect qualifications in order to qualify the cause. Remember that. Sapagkat alam ko na maaari sabihin natin ngayon na hindi pa tayo ready, then that's the time that God is ready for you. The moment na sinabi ko natin for you. Sundan po natin yung ating pong verse. 2 Timothy chapter 9 verse 9, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, not because of your talent, not because of your experience, not because of your degree, not because of your doctorate, but He called us His own purpose and grace. Amen. So everything is about the grace of God. So your calling is not depend on you, but it is the grace of God. And the grace of God, it was shared to all of us. Kaya nga wala nang excuse eh. Kaya every person na nakakausap namin, you're trying to reason out, hindi ka pwede makapag-reason out because it is the Lord Himself who called you by means of His grace, not because of what you know, which He gave in us in Christ Jesus before the ages began. So the question is, what excuses you have right now? Nothing. Wala kang excuse na pwede gawin. God does not pour His power into a cup that is already full of self-reliance. If you are full of self-reliance, God will not put His power into your cup. Bakit po? Wala nang paglalagyan eh. But He fills the spaces that are fully surrendered and empty of pride. So the moment that you tell us, I don't have the capability, it means that you are emptying yourself and God started being His power on you. Again, it will go back again to the grace of God. Yung pong pinakalang po dito. Ang challenge po natin, what will be our challenge for today? Ang challenge po natin is, I taking from the word of Prophet Isaiah. I hope that this will be also your word today. Yun po maging word po natin. Ang sabi ng Lord, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Because today, there's a lot of harvest. Ang sabi nga sa isang mga exhortation po namin, napakarami Lord, sabi ng disciple niya, napakarami na nga-harvestin. Sino yung mag-harvest? Pray that the Father in heaven will send a harvester. Now, God is talking to you to become an harvester. The same thing that God is asking, whom shall I send? And who will go for us in order to start harvesting the soul lost na sa mundo po? And look at Prophet Isaiah said, here I am, sending. That is the challenge for every one of us. God is knocking the door of your heart. Are you ready to send in order to spread the gospel? What you will say? Here I am, send. And the moment that you mention these things, God starting filling your empty bottle with the power of the Holy Spirit. Sapagkat siya po ang nagbibigay po niya. What you have to do is just only to declare, here I am, send me. When Prophet Isaiah mentioned this word, he knows that he is a sinner. He knows there's a lack of experience. He knows there's a lack of knowledge.
He doesn't worthy. But in fact, when you read before that one, I am not worthy because I am a sinner, you are a holy. But because of the challenge of God, Lord, here I am, send me. And lastly po, you know what is the greatest course or greatest job in the world? It is not a doctor. It is not an engineer, architect, a CPA, or even, those white-collar jobs. You know what is the best job that we can do on this earth? Is to become a faithful servant of God. That is the greatest calling and profession that we can somehow pwede nating pagyabang sa ating mga anak. One of these days, someone will tell you, what did you do to your life? What is your achievement? What is your legacy? I can proud to say, I've become a faithful servant. Can you say it also today, that I have become a faithful servant of God? I have become a faithful servant. Lord, you hear the word of your people. It might be a challenge to every one of us. Before, it is not clear for us that you call us, O Lord. The beginning that you call us, we've been hesitant to step up, O Lord God. Because we feel that ourselves, it is not sufficient, O God. That we're still lacking. Might be in experience, might be how to deal with a person, might be, Panginoon, knowledge about the Word of God. But right now, it's very clear that your calling is not about us, but it's about your grace. But the moment that we declare that we are empty, that we are weak, you become our strength, and you stable our faith, Lord God. Lord, thank you so much, Panginoon, sa lahat ng nag-declare. That ang sabi nila, they will become a faithful servant of God. And like Prophet Isaiah declared, Lord, here we are, in Jesus the great I am. Send us all, and we are willing to be part of the kingdom of God. Whatever you need, whatever your call, and whatever you want us to accomplish, give us the vision, give us the directions. Empower each every one of us. And I believe, Lord, through our confession, through our commitment, you will give us the opportunity to become useful in your kingdom. Thank you so much, Lord, for this message, O God. You are not talking only for our brethren, but even myself. Now, what are other things that I can still serve you? Because I wanted to accomplish everything, that when I depart in this earth, I can hear your voice saying, welcome, my humble and faithful servant. That is the word that I wanted to hear when I departed this world. And this is also the word that everyone here wanted to hear when they go home into their final destiny. Thank you, Father God. Give us the zealousness. Give us the consistency. Give us, O Lord, the urgency that we need to be part of the evil kingdom. Thank you, Lord. Bless your people, O Lord God. Let them, Panginoon, have the urgency, the intimacy, so that they will know that you continually and you continuous calling them, and you're giving them, Panginoon, the responsibility, the commitment, the love, and the equipment in order, Panginoon, to become a worker sa inyong pong kaharian. Hindi to, Lord. Marami pong aanihin. Ang kulang po yung mga maka-harvest. At ang niniwala ko, Father God, na sa church na ito, it will start those harvesters. And we will reap, Panginoon, those lost souls sa mundo. It might be our family,
It might be, Panginoon, our co-employee. It might be our friend or those people that we meet on the street. These are the people that we need to harvest. And we believe, O Lord, that because of this message, we will be motivated, O Lord, in order to harvest them and to bring them into your kingdoms. Thank you so much, O Lord, for the wonderful day and everything that we will do, O Lord. We will do it heartily unto the Lord. To you, we bring back again the glory, the praise and adoration in Jesus' mighty name. Let everyone say, Amen. God bless us.